So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ni San Lucas. Bukod sa siya'y isa sa 4 na ebanghelista, nagsulat ng mabuting balita, ng version niya, ano pa nga ba ang pwede nating masabi tungkol sa kanya? Well, may pahayag po ni St. Paul tungkol sa kanya. Ang isa dyan ay yung sinabi ni St. Paul sa Colossians 4 verse 10. Dito, indirectly, sinabi niyang isang Lucas ay hindi isang Hudyo, which means Hentil, isang Lucas. Sinabi din niya sa kanyang sulat kay Philemon 1:24, na si St. Luke ay kasakasama niya sa pagmimisyon, sa pagministeryo, kasakasama ni San Pablo. At ngayon nga po, sa ikalawang sulat ni St. Paul kay Timoteo, sinabi niya na hanggang sa huli, si Lucas ang kanyang kasakasama. Kumbaga sinasabi dito ni St. Paul, si Lucas lang ang sakalam, ang malakas, ang matapang, ang loyal hanggang sa huli. Iniwan ako ng iba, pero nandyan pa rin siya. Aside from this, ano pa nga ba ang pwede nating masabi tungkol kay San Lucas? Well, minsan po may nabasa ako na nagsasabi na mayroon daw tayong malalaman tungkol sa personality ng isang tao based on his or her handwriting. Halimbawa daw, kapag rounded or loopy, mabilog yung pagsulat ng mga letra, creative daw yan. Imaginative daw yan. Kapag medyo pointed daw yung mga letra, kapag tayo sumusulat, aggressive daw yan. Kapag medyo wide daw yung pagitan ng mga letters ng sinusulat at ng mga words na sinusulat natin, ikaw daw ay someone who enjoys freedom. Gusto mo malaya ka. Pero kapag medyo narrow daw yung spacing o magkadikit-dikit na yung letra, ang tipo daw ng personalidad mo ay ayaw mong nag-iisa. Halimbawa naman daw, kapag walang slant, medyo diretso lang lagi yung mga letters ng sulat natin. Logical ka daw, practical ka daw. Kapag may slant naman, going left. Ang ibig sabihin naman dyan, ito yung mga taong ang personality who want to keep things to themselves. Yung sa kanila lang, ayaw nilang ipinagsasabi, ano man ang kanilang nalalaman, ano man ang kanilang nararamdaman. Pero kapag ang sulat daw ay slanting to the right, ito naman daw yung mga taong bukas sa mga karanasan. Ganyan siguro sumulat yung mga chismosa dyan. Interestingly, kapag sumusulat daw ang tao na sinasakop niya yung left margin, ito naman daw yung mga taong ang personality, hirap mag-move on. Iloko ni boyfriend, nawalan ng mahal sa buhay, hindi makapag-move on sa nakaraan. Pero kapag ang personality mo raw ay ganito, kapag sumusulat ka, tapos towards the right margin, ikaw naman daw yung takot sa mangyayari sa kinabukasan. Siguro ganyang magsulat yung mga may utang. Takot singilin sa kinabukasan. Anyway, nasabi ko lang naman po yan para sabihin, St. Luke din ay makikilala natin base sa kanyang writing. Pero hindi base sa paraan ng kanyang pagsulat, kundi sa nilalaman ng kanyang sinulat. Yes, lahat ng mga ebanghelista nagsulat tungkol sa kaligtasang hatid ni Kristo. Pero sa palagay ko, mas pinalawak at mas pinalalim pa ni St. Luke ito. In such a way na sa kanyang sulat, pinaramdam niya talaga na ang kaligtasang hatid ni Kristo ay both para sa lahat ng tao, in general, universal, at para din sa bawat tao, specifically and in particular. Ang kaligtasang hatid ni Kristo ay para sa lahat, universal, general, kasama dyan, pati na ang mga pagano, hindi lang mga Hudyo, kasama dyan ang mga babae, ang maraming mga babae, kasama dyan ang mga mahihirap, kasama dyan ang mga makasalanan. For your information, kay San Lucas mo lang makikita ang parable of the Good Samaritan. At yung Good Samaritan, most probably, Hentil yan. Hindi Hudyo yan. At kay San Lucas mo lang din makikita ang laksang pangalan ng mga babae with their specific and important roles in the salvation of man, in the mission of Jesus, in saving mankind. Kay San Lucas mo lang din mababasa yung talinghaga tungkol sa mayaman at sa mahirap na si Lazaro.
Kay San Lucas mo lang din mababasa ang talinghaga tungkol sa Pariseo at sa isang makasalanang nagpunta sa templo. Yes, si Mark, si Matthew, si John, magsusulat din yan na ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Ang kaibahan nga lamang ni St. Luke, in-emphasize niya, in-itemize niya kung sino yung lahat ng yan, kung sino yung mga kasama dyan. In-enumerate niya, binigyan niya bawat isang grupo ng iba yung halaga. Pinalutang niya talaga. And this leads us for second point, particular, specific. Hindi lang mahal ng Diyos ang lahat ng tao, mahal din niya. Ikaw, ako, siya, bawat tao. Ito yung magandang ipinapahiwatig ng sinulat ni St. Luke para sa Diyos. Importante lahat at bawat tao. Iba kasi yung dating ng mahal tayong lahat ng Diyos sa mahal ako ng Diyos. Hindi lang ako isang tao sa buong mundo. Sa mata ng Diyos, ako ay kanyang mundo. Alam niyo po ba na originally, yung sinulat ni St. Luke, Gospel according to St. Luke, pati yung Acts of the Apostles, siyang sumulat. Originally, ito ay intended para sa isang tao lang, para kay Teopilo lang, na isang hentil, hindi ito isang Hudyo, para mas ma-appreciate ng tao, ng nag-iisang taong ito, ang pagmamahal ng Diyos sa kanya, sa pamamagitan ni Kristo. Akalain niyo yun? 1/3 of the New Testament, 26% of the New Testament, the Gospel according to St. Luke, Acts of the Apostles, originally intended para sa isang tao lang. Of course, hindi yan para sa isang tao lang. Para sa lahat yan, pero para sa bawat isa yan. Tandaan po natin, nang ibig palang sabihin ng pangalang Teopilo, loved by God, mahal ng Diyos. So, St. Luke, as being inspired by God's Holy Spirit, wrote this gospel para kay Teopilo. Ibig sabihin, para sa iyo, para sa akin, para sa kanya, sapagkat mahal ng Diyos ang bawat Teopilo, bawat tao. Mahalaga po ito kasi minsan, yung iba sa atin nagtatanong, mahal nga ba ako kaya ng Diyos? Mahal ba ako ng Diyos tulad ng pagmamahal niya sa mga kakilala ko? Yung kilala ko, mayaman yun. Yung kilala ko, buwang pamilya nun. Yung kilala ko, nakapag-aral yun. Ako, kahit gusto ko, hindi ako makapag-aral. Yung kilala ko, responsable mga magulang. Yung kilala ko, may anak yun. Mahal nga ba ako ng Panginoon? The way He loves others? Sagot, oo. Sapagkat lahat tayo, bawat tao, pare-pareho tayong pinag-alayan ng buhay ni Kristo. Pare-pareho tayong inampong anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At yun ang pinakamahalagang biyaya na tanging kailangan natin. Yun lang ang kailangan natin para mabuhay tayo sa mundong ito. Yes, maganda na may asawa ka, hindi ka iniwan. Yes, maganda na may anak kayong dalawang mag-asawa. Yes, maganda na mayaman ka, may pera ka. Pero wag mong sabihin, mas maganda. Kasi sa katotohanan, mahal ka ng Diyos. Inangking kang anak niya at namatay para sa iyo si Jesus. Wala nang mas gaganda pang biyaya doon. At yes, maganda na may pera ka, may anak ka, buong pamilya mo. Bakit? Kahit ba maganda ang lahat ng yan, yan lang ba ang biyayang pwedeng ipagkaloob sa iyo ng Diyos? Bilang anak niya at bilang para sa iyo namatay ang bugtong na anak niya? Ephesians 1 verse 3, God blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavens. And so in reality, in Christ, we are so much blessed. In Christ, we have everything. Kay Kristo, kumpleto na tayo. Kumpleto ka kahit iniwan ka ng asawa mo. Kumpleto ka kahit mahirap ka. Kumpleto ka kahit may kapansanan ka. Kumpleto ka kahit wala kayong anak mag-asawa. Kumpleto ka dahil anak ka ng Diyos. At para sa iyo, namatay si Jesus. Hindi ko sinasabing, huwag ka nang maghangad ng iba pang mga biyaya. Hindi. Ang sinasabi ko, huwag mong kakalimutan yung pinakamahalagang biyayang ito. Na ikaw ay anak ng Diyos. Na para sa iyo namatay si Jesus. Sapagkat ito ring biyayang ito ang panggagalingan ng lahat ng mga biyaya pang kailangan mo. Hindi man maibigay sa iyo ng Diyos yung mga hinihiling mo. Sapagkat hindi lang naman din yun ang biyaya para sa iyo. O minsan may mga sinasabihan ako na iniwan ng asawa. At pag iniwan ng asawa, parang namamat. Ano?
Ang buhay ba tungkol lang sa pag-asawa? Tingnan mo ako. Mukha ba akong ayaw ko mag-asawa? Gusto ko rin na. Pero masaya ako. Masaya ako. Kasi ang buhay ay hindi lang tungkol sa pag-asawa. Kaya kahit iniwan ka ng kasawa mo at para sa pag-aasawa ang buhay mo, hindi lang yun ang pwedeng maging source ng kaligayahan mo. Bawat isa sa atin ay Teopilo. Mahal ng Diyos. Anak ng Diyos. Namatay para sa atin si Jesus. Ito yung panghawakan natin. Sapagkat sabi nga ni San Pablo, kung ito nagawa ng Diyos para sa atin, anong hindi niya kakayaning ibigay para sa kabutihan natin? So remember yun ang mensahe ni St. Luke. God loves us. And God loves each and every one of us. Amen.